Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salam ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, alamul jin wa syayatin. Pagpapatuloy dun sa itong kaalaman na ito, yun nga, natitipon na ito doon sa kumbaga sa kuffar. Yung tinatawag na lang occultism o kaya demonology. Yung pag-aaral sa kumbaga mundo ng mga espiritu. Sa kanila kapag tinawag yung isang bagay na espiritu, kumbaga kapag tinukoy nilang espiritu, lahat-lahat na yun napapaloob na doon, kaluluwa ng tao, jin o kung ano-ano pa mang iba pang nilalang na kumbaga may sentience, na may isip, na mula rito na kumpleto yung iba't ibang mga kwento ng kababalaghan na hindi na nakakapagtaka na meron sa iba't ibang mga relihiyon, iba't ibang mga kultura. Lahat meron kahit sa mga Kristiyano, kahit sa mga Muslim meron. Kasi hindi nakakapagtaka kasi isa lang naman panggagalingan ng mga kalituhan na ito sa relihiyon. Si Satanas, para magdulot sa mga tao ng kaguluhan. Yung katulad ng kung paanong ipinalaganap ng mga demonyo yung pangkukulam sa lamangka, na sila naman talaga yung nagpapatupad. So ganoon din itong mga bagay na ito. Na dito nga, natigil tayo nung nakaraan dun sa yung bata na nagngangalang Mitchell na nanggagamot. At minana daw niya ito sa kanyang ama. Wawarithatu hada at tiflu al-a'malu min abihi. Tadakkarna bikissati tarwifi ba'di nawahi Filistin. So itong bata daw na ito na kumbaga nanggagamot, na hindi raw nagpapabayad, di ba? Yung pag-aangkin nila ng mga sumusuporta dito. So hindi raw siya nagpapabayad. So hindi lang ito dito nangyari do sa Amerika. So meron daw isa pang bata na nasa Palestine na minana niya rin daw sa kanyang ama yung panggagamot. Kabilang sa mga naiulat tungkol sa kanya, Yakulu Arrawat, sa mga tagapag-ulat, sabi nila, Inna ahadar rijal alladhina kanu yudhiruna as-salaha wat-tuqa kana yaf'alu ajaban. Faqad kana fi dhalika al-waqt alladhi lam tadhhar fihi at-ta'ira was-sayyara yantaliku ila al-hajji fi laylati Arafah. So meron daw tao noon doon sa Palestine na nakikilala bilang banal daw o matuwid, na nakakagawa ng kakaibang mga bagay. So, nung unang panahon pa naman nangyari ito, na wala pang mga kotse o eroplano, nagpupunta daw siya ng Hajj sa gabi na ng Arafah. Sa gabi ng Arafah. Doon lang siya magsisimulang bumiyahe mula sa Palestine papuntang Makkah. Yan layo nun. Kung sabihin natin kung galing sa Palestine. Kasi yung galing sa Palestine, tatawid ka pa ng Jordan, dadaan ka ng north ng Saudi Arabia. Sabihin natin mga ilang daang kilometro din yun. Nandun na siya sa kanyang biyahe sa gabi lang ng Arafah. Nandun na siya, nakarating siya kagad. Fayashhadu dhalika al-yawma ma'al hajij. At darating siya sa araw na yon at masasaksihan na niya yung araw na yun kasama yung mga nagsasagawa ng Hajj. Nandun na siya gumagawa ng Hajj. Wa yusallimuhum risail min aqaribihim wa dawihim. At sa kanyang pagdating doon, mangungolekta siya ng mga sulat. Kumbaga, doon sa pagpunta niya sa Arafah, mangungolekta na siya ng mga sulat galing sa Palestine, doon sa pinanggalingan niya. Tapos, ihahatid niya yon doon sa mga nasa
Makkah, doon sa Arafah, doon sa mga nag-hajj. At syempre, babalik siya. Sa kanyang pagbalik, وَيَأْخُذُ مَعَهُمْ رِسَائِلْ إِلَى أَقَارِبِهِمْ وَذُوِيهِمْ وَيَعُودُ فِي اللَّيْلَةِ الْأُخْرَى. At syempre sa mga sumunod na gabi, pagkatapos na ng hajj siguro, babalik siya. At daladala naman niya yung mga sulat na galing sa Makkah, pabalik ng Palestine. At syempre, maglalakbay siya ng isang gabi lang. وَكَانَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَعْتَقِدُ فِيهِ الصَّلَاحَ وَالْخَيْرَ. At ang marami sa mga tao ay nag-aakala na matatagpuan sa mga gawain na ito ang kabutihan at kainaman. Kasi ganito naman yung mga mangmang talaga, lalo na kuffar. Para sa kanila, kapag merong mga nasasaksihan na nakakagawa ng hindi mo kaano, yung kababalaghan, yun ay tanda ng kainaman o kabutihan. Yung nga yung mga nakakapanggamot. Tapos ito sa kalagayan niya, nakapaglakbay siya ng mabilis. Al-ragmi min annahu ma kana yaqumu bi manasikil hajj. Wala yamkuthu fi mina al-muddat al-muqarrara. Wala yarmil jamarat. So itong tao pala na ito, so pupunta siya ng Arafah, di ba? Pupunta siya ng Arafah. Tapos pagdating niya doon, aalis din pala siya kinabukasan. Na hindi niya rin naman ginagawa pala yung mga ginagawa ng nag-hajj. Basta pupunta lang siya doon, magde-deliver siya ng sulat, maghahatid ng sulat, tapos aalis na rin siya. So hindi siya nananatili sa Mina. Hindi nga niya ginagawa kahit anong gawain daw sa hajj o ano pa mang pananatili dito sa takdang panahon, at hindi siya nagbabato sa jamarat. Baka hindi rin to, kumbaga, gumagawa ng iba pang mga importanteng gawain. Pagtambay sa Arafah, o baka sa Arafah lang siya nandun. Basta sinabi dito, hindi niya ginagawa yung mga gawain sa hajj. Basta nandun lang siya, pinapakita niya lang sa mga tao na dumating na siya. Pero nga, thumma sya Allahu an yakshifa batilahu. Pero ninais nga ni Allah na maihayag ang kanyang kawalang saysay, o kaya yung kasamaan, kasinungalingan na ginagawa niya. Wayadharu amrahu linnas, at lilitaw ang kanyang gawain sa mga tao, magiging malinaw. Fa indama ja'ahul mautu istad'a ibnahu al-akbar wa akhbarahu anna jamalan sayatihi laylata Arafah wa yahmiluhu ila Arafat fi kulli amin. So nung nasiwalat daw ang tao na ito, nung mamamatay na raw siya, tinawag daw niya yung pinakamatanda niyang anak. Yung gagawin na naman yung tagapagmana. Kumbaga, gagawin niyang tagapagmana. At sabi sa kanya na sa gabi ng Arafah, meron daw darating sa kanya na camel at dadalhin siya nito sa Arafah taon-taon. Katulad ng ginagawa niya. Walamma ja'a al-jamal wa raqabahu al-ibn wa sara masafatu waqtin tahaddatha ila al-ibni wa akhbarahu annahu shaytanun. Pero nga nung sinimulan na itong sakyan ng anak, yung camel, kasi pinamana na sa kanya ng tatay niya yung kapangyarihan na yun. So nagsimula daw ito na makipag-usap na rin doon sa anak. So kinakausap daw ng camel yung anak. Na nagpakilala ito na siya daw ay demonyo. Wa anna abahu kana ya'budahu. Demonyo daw yun. Yung camel na yun, nag-anyong camel, pero demonyo talaga siya na sinasamba ng tatay niya. Yung katulad na nagiging relasyon sa pagitan ng sino mang merong karunungang itim. Salamangkero, mangkukulam, manghuhula. Demonyo ang nagpapasilitate ng kanyang kababalaghan. At ang demonyo, hindi naman yung kikilos ng libre. May kapalit. At yun ang kapalit. Ang sambahin nung mangkukulam o salamangkero, ito sa kalagayan niya, nakapaglakbay ng mabilis. Ang kapalit, sasambahin siya.
para magkaroon siya ng kapangyarihan. At para sa tao na desperado talaga na magkaroon ng kapangyarihan, wala talaga. Gagawin niyang lahat. Hindi niya isipin yun. Baliwala sa kanya si Allah. Baliwala sa kanya si Allah. Isipin niya lang sarili niya. Isipin niya lang ang sarili niya. وَيَسْجُدُ لَهُ. At siya nga ay nagpapatira pa sa demonyo na ito bilang pagsamba. وَفِي مُقَابَلٍ ذَلِكَ يُخْدِمُهُ مِثْلُ هَذِهِ الْخَدَمَاتِ. At kapalit ng pagsamba nung tatay niya doon sa demonyo na nagaan yung camel, binibigyan niya ito ng serbisyo ng mabilis na paglalakbay. Kumbaga yung, di ba minana na nung anak yung camel. Ngayon gusto ngayon ng demonyo, kung gusto mong manatili sa iyong kapangyarihan na ito, na nakakapaglakbay ka ng mabilis, magpatira pa ka rin sa akin. Pero yun nga, walamma rafadal ibnu as-sujuda lahu wasta'ada billahi minhu tarakahu fis sahara. Waliyadu billah. Nang tumanggi siya na magpatira pa doon sa demonyo at tagpakupkop yung anak kay Allah laban doon sa demonyo, iniwan siya nung demonyo na nag-anyong camel doon sa disyerto. So itong mga masasamang nilalang na ito, tao man o engkanto, hindi yan basta-bastang iiwan sa mananampalataya. Gagawa yan ng paraan para makapaminsala. Hindi nila basta-bastang iiwan yung mga mananampalataya. Katulad ng mga munafik. Yung mga munafik, hindi lang sapat sa kanila na nakikinabang sila. Sa anumang pinapakinabangan nila mula sa mga Muslim sa pamagitan ng pagpapanggap na Muslim, ang kaligayahan nila ultimately makapagdulot ng pinsala. So iniwan siya sa disyerto. Diba? Ibig sabihin, itong demonyo na ito, gusto niya rin talaga na sasambahin siya. Pinalalabas niya lang parang sa pagsasalita niya. Sinusuklian ko lang naman ng, kumbaga, yung pagsamba sa akin ng tatay mo. Kaya siniservisyohan ko siya. Ngayon, ayaw nung anak. So, sabihin nung demonyo sa anak, wala kang kwenta pala. Wala kang utang na loob. So, iniwan siya. Doon sa disyerto, وَقَدَّرَ lahu ar-ruju. At itinakda ni Allah para sa kanya na makabalik doon sa lugar nila. وَكَشَفَ حَقِيقَةَ أَبِيهِ الْكَافِرِ. At naihayag ang katotohanan tungkol sa tatay niya na kafir. Kung mamatay na nga yung tatay, di ba? Kafir ito, wala itong janaza. Di ba? Walang salatul janaza para sa kanya, walang paghuhugas ng patay, walang paglilibing sa libingan ng mga Muslim, itatapon nyo sa disyerto. Kung pwede man, ilibing sa kung saan nililibing yung mga hayop. Pero hindi sa libingan ng mga Muslim. Hindi man siya Muslim eh. وقد أشار إلى هذه القصة البيانوني في كتابه الملائكة بأكثر مما أثبتناه هنا. So nagulat nito, yun din, si Ahmad Izzuddin al-Bayanuni, dun sa kanyang aklat na al-Malaika. Sumunod na talakayin dito. Hal yumkinu istihdarul arwah. Ngayon finally, yung malaking tanong. So pwede ba talagang tawagin yung mga espiritu o lalong-lalo na yung kaluluwa ng mga tao? So ito, kung sa atin dito tayo nag-uusap, alam natin malinaw. Hindi na. Una, walang pangangailangan. Pangalawa, walang paraan. Diba? Wala namang naipahayag, naipabatid sa Quran o Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano to ginagawa. So ibig sabihin, isa lang ang magiging pagkakasabatas dito. Mas malamang ito'y magiging haram. Ito'y magiging haram. Kasi walang walang paggagamitan eh. Kahit pa sabihin ng tao na tatawagin niya yung jin para makausap, para tanungin tungkol sa ilang mga bagay. Bakit mo naman gagawin yun? Hindi nga malamang haram eh. Haram talaga. Magiging haram talaga. Lakad wadaat majallatun. So meron daw magazine na naman. Kasi madalas itong mga ganitong mga kwento
nilalaman ito ng mga magazine. Kasi mga magazine, lalo na nung unang panahon. Kung ngayon, mga website, mga FB page, tungkol sa iba't ibang mga interest yung lumilitaw. Nung unang panahon, magazine pa, magazine. Yun yung pinakamura na paraan para maiparating sa mga tao yung iba't ibang mga interest nila. Kaya may iba't ibang mga magazine eh. May mga magazine tungkol sa pagpapaganda. May magazine tungkol sa bodybuilding. May magazine tungkol sa pagmemekaniko. Tungkol sa science, tungkol sa biology. Di ba yung National Geographic? Alam niyo yun, di ba? Yung magazine na yun, ikaw alam mo. Ikaw. Marami na sa National Bookstore, hindi nyo nadadaanan. Di ba? Kasi yung ano doon, National Geographic. Parang ganoon. Maraming ganoon, di ba? Ibang klaseng magazine. May bastos pa nga, di ba? Na magazine, meron. Nakita pa ako ng magazine ng magazine ng mga bading. Kasi ang ano siya talaga, target na readers, bading. Eh yung laman nun, puro lalaking hubad. Iba-ibang iba-ibang interest. So itong mga yung mga may nakita pa nga ako sa YouTube nung isang araw, Sabado yata yun. Doon sa Maynila, doon sa may Adriatico, nagparada yung mga bading. Sinilip ko sandali yung video kasi lagi namin pinapanood yung channel na yun kasi iniikot niya yung mga iba't ibang lugar sa Maynila, lalo na Divisoria. Sinilip namin. Saan ba yun? Sa Adriatico. Ito sa may Remedios Circle. Doon nagparada yung mga bading. May sila, nag-effort sila na matinding effort. Naghanda ng costume. Tapos yung mga sasakyan, di ba, nilalagyan ng lang dekorasyon, yung float tawag nila. Saan doon yung mga bading sa ibabaw. Oh, naka-rainbow lahat sila, yung mga May ganyan din Yung isang bading ang haba-haba nung palda niya, parang 10 metro. Man. Sumabit-sabit talaga siya kung saan-saan, kundi pa siya tutulungan ng mga tao. Sasabit yun. Kasi kamuhi-muhi kay Allah, di ba? Sodom at Gomora nga, pinaulanan ni Allah ng apoy. Apoy at bato. Binaligtad pa. Diba? Napakatindi ng parusa sa kanila. Kaya nakakatakot pag may bading sa paligid eh. Hindi mo maiwasan na mapaisip. Kailan kaya ulan ng bato rito at apoy. Diba? Oo. Yun nga yung din eh. Kung gusto nyo ng maginhawang buhay. Magsikap kayo. Magsikap kayo na magtrabaho o mangbading. So yung Scientific American, yun yung pangalan ng Science talaga yung laman ng magazine. Kasi yung may hamon yung magazine na yun eh. Kasi dito sa magazine, meron din sila mga pakulo. So doon daw sa Scientific American, nagtakda daw sila ng jaiza Maliya Dakhma, 5 yukimal hujjata ala sidki at dawahiri ruhiya. So meron daw silang inihanda na malaking cash prize. So pera. Sa sino man na makakapagbigay ng matibay na patunay na pwede nilang palitawin yung mga kaluluwa. Na makikita sila ng mga tao, makakausap ng mga tao, at iba pa, makakasama nila. So itong daw, magazine na ito, wala tazalu jaisa qaimatun lam yadfar biha ahadun ala ragami min intishar ruhiyin wa nufudihim wa biraatihim fi Amerika. Pero nga yung hamon daw ng Scientific American, so yung hamon nila, sige, palitawin nyo nga yung mga kaluluwa o espiritu. Pero nga, wala raw sumagot. At nananatiling available daw yung premyo. Hindi na binanggit ko anong taon eh. Kasi di ba yung mga magazine, mahaba yung buhay niyan eh. Yung lalo na ngayon, hanggang ngayon meron pa rin yung ano ba magazine na yun? Luma na yun. Liwayway. Liwayway magazine kasama ng Manila Bulletin tuwing linggo. Liwayway magazine. Antibay nga nun eh, mashallah. Yung FHM sarado na eh. Yung mga pa-sexy na na magazine sarado na yun. Tsaka iba't iba pang mga magazine dito sa Pilipinas. Wala na kasi Pilipino nagbabasa eh.
Yung mga Pilipino, lahat ando na sa Facebook. Ayaw nila nagbabasa. Gusto nila nakikipag-away. Gusto nila nakikipagtalo. Title pa lang nung post yung nabasa, nagko-comment na. Title pa lang ng post yung nakasulat, nagko-comment na. Para yung post ko minsan. Kasi tinranslate ko yung yung libro ng Al-Jumu'ah magazine eh. Bakit marami sa mga Muslim ang mahihirap? O bakit marami sa mga Muslim ang traidor at hindi mapagkakatiwalaan? Yun yung title nung article. O kahit ng video, ginawa namin video eh. Kasi nga naman, ang video na yon o yung article nila tungkol sa mga maling pang-unawa tungkol sa Islam. Eh di ba yun yung lagi sinasabi ng mga tao? Bakit daw may mga Muslim na traidor? Bakit mga Muslim terorista? Eh yung title pa lang ang nabasa nung gago, kinumentan na. Judgmental ka, gago ka, saan ka ba nakatira? Titirahin kita. Ganun na yung mga comment. Gago ka ba eh? Muslim nga ako eh, nililidaw nga yan, hindi mo binasa yung post. Hindi mo pinanood yung video, comment ka ng comment. Ganun ang Pilipino ngayon eh. Kaya nakakatawang araw tayo, nangungulelat tayo sa reading comprehension sa buong Southeast Asia. E baka sa buong mundo pa pag magkataon. Babasahin na nga lang isang bagay, hindi mo pa iniintindi. Nagbabasa ka lang para mag-comment. Kaya Facebook capital tayo ng buong mundo eh. Kasi ang daming gumagamit sa atin ng social media. Kasi nagiging doon na nakatira yung mga tao eh. Doon sila nabubuhay. Walang sa isa yung buhay nila. Mawala lang yung Facebook ng 5 minuto. Kanina pa walang Facebook. Puputagad yun sa kapitbahay. May Facebook ba kayo dyan? Walang Facebook sa akin eh. Sira kaya yung Facebook? Eh sabi ng kapitbahay, oo, sira yung Facebook. 5 minutes na nga ako hindi makakomment dun sa kaaway ko kanina eh. Tapos yung tao na yun, sa totoong buhay, mabait. Pero sa Facebook, laging galit. Kasi doon lumalabas, doon nila na-express yung mga sarili nila. May taong ganun eh. Laging may kadebate sa Facebook. Like kung nakikita yan, mama, kahit sa post ko minsan, magko-comment yan na hindi siya sang-ayon eh. Pero sa personal, mabait naman. Hindi mo naman makita nakipagtalo. Pero sa Facebook, lagi mo nakikita nakipagtalo. Hindi na uso yung magazine sa Pilipinas. So wala raw sumagot. Sa kabila ng napakarami daw ng mga espiritista sa Amerika, walang sumagot. Sabihin pa natin, di ba? Hindi na kasi binanggit magkano ba yung premyo at kung anong taon nito. Pero kung kahit nga walang premyo di ba? Patunayan nyo lang na totoo. Tapos sasaksi yung Scientific American na totoo nga yung pagpapalitaw nila sa mga kaluluwa. Di napakalaking bagay nun. Napakalaking bagay. Walang walang sumagot. Parang yung hamon ni Allah, di ba? Hamon ni Allah na magpalitaw yung mga tao ng Quran. Walang tumutugon. Walang tumutugon. Waqaddamma ila hadihil jaisatun ukhra tabarra'a biha as-sahir al-amriki Denanger, yung pangalan niya Danger. Lilgardi nafsihi walam yadfar biha ahadun aidan. So meron daw magician na Amerikano. So ganun din. Nagbigay din siya ng papremyo para sa iba na kumbaga, siguro yung magic niya hindi katulad nung hindi pagpapalitaw ng kaluluwa. Iba yung magic niya. Kasi may iba namang magic, di ba? Yung iba nililin lang nila yung paningin ng mga tao. Pero siya mismo, sabi niya, sige pa, tunayan niyo sa akin na pwedeng palitawin yung mga kaluluwa at pwede sila makausap ganito, ganyan. Wala ring tumugon sa kanya. Samantalang kauri nila ito. Kauri nila na din. Kumbaga magikero o salamangkero. Pero nga, sa Islam, hukmu syariati fi tahdiril arwah. Ang hatol dito, finally, ma mawqiful Islam min imkani ihdari ruhil mutawaffi. So ano daw ang hatol sa Islam sa pagpapatawag o pagpapalitaw sa espiritu, lalo na kaluluwa ng mga namatay na. So una, inna ta'amula fin nususil lati waradat
fi hada taj'alul bahith yu'ti hukman jaziman an nadalika mustahil. So titingnan daw, pagmumuni-munihan ang mga teksto, ang mga dalil tungkol dito, malalaman ng sino mang nagre-research na ang magiging hukom dito ay matibay at ito ay imposible. Imposible na mapapalitaw ng tao o nino man ang kaluluwa. At kumbaga, makakausap ito, makakasama. Kasi si Allah nga lang talaga, yung merong kompletong kapangyarihan dito. Kadakbaran Allahu anna ruha min alimil ghaibil ladhi la sabila ila idrakihi. Si Allah na mismo ang nagsabi ng tungkol sa mga kaluluwa o ng mga kaluluwa ay daigdig na nalilingid na walang paraan upang maarok ito ng mga tao. Hindi natin ito masisilip man lang Diba? Hindi na. Kahit nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam do sa Al-Isra wal Mi'raj na marami siyang nasaksihan na mga bagay sa paraiso at impyerno. Pero yung tungkol sa kaluluwa, wala naman nababanggit doon. Kumbaga pwede silang makausap. Yung ang di ba, yung nakausap niya, di ba, sina Ibrahim, sina Musa. Hindi nga binabanggit doon kung kaluluwa ba yung nakausap doon Kaya inuunawa natin siya, nakausap niya sila mismo, tao. Hindi siya nakikipag-usap lang sa kaluluwa. Kaya yung Al-Isra wal Mi'raj, hindi siya dalil na pwedeng makausap ng tao yung kaluluwa ng patay. Hindi. Kasi hindi na natin tumigil na tayo sa pag-intindi sa Al-Isra wal Mi'raj. Basta nakaharap niya sila. Hindi na natin iniisip o pinagtatalunan pa. Kaluluwa ba yun ni Ibrahim o si Ibrahim mismo o pa man. Basta yun na yun, nakausap niya sila. Kaya malinaw dito. Imposible. Kaya nga sabi ni Allah, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Tinatanong ka ng mga tao tungkol sa kaluluwa. Yun yung ruh na tinutukoy dito, hindi si Jibril alayhis salam. Di madalas sa Quran, ang ruh na tinutukoy si Jibril alayhis salam. Ito yung kaluluwa ng tao. So, ang kaluluwa daw ay nasa utos ni Allah. O nasa pag-uutos ni Allah, nasa kontrol ni Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. At hindi kayo binigyan at hindi kayo binigyan ng anumang kaalaman tungkol dito liban na lamang sa kakaunting kaalaman. Liban na lang sa kakaunting kaalaman. At ganyan din sinabi ni Allah. Yung aya kanina Suratul Isra verse 85. So ngayon naman Suratul Zumar 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Si Allah ang kumukuha o tumatanggap ng mga kaluluwa sa panahon ng kanilang kamatayan. At yung mga kaluluwa na hindi namamatay habang ito ay natutulog. So ito yung dalil na kapag tulog tayo, humihiwala yung kaluluwa natin para tayong patay habang tayo ay tulog. Liban na lang na mabilis bumabalik ang kaluluwa kapag ginising tayo. Mabilis din bumabalik ang kaluluwa. Kasi lahat ng ito, hindi na ito maaarok at o masusukat ng tao. Fayumsikul lati kada alayha al-mauta. Pinanatili ni Allah yung kaluluwa nang siyang naitakda na sa kanila ang kamatayan. Hindi na ibabalik yung kaluluwa niya sa katawan para mabuhay siya uli. Wayursilul ukhra ila ajalin musamma. At yung iba pang kaluluwa ng mga hindi pa mamamatay, pinapadala niya, binabalik niya hanggang sa takdang panahon na siya ay itinakda ni Allah na mabubuhay pa. Alhamdulillah. So ito lang yung nababanggit tungkol sa kaluluwa. Waqad waqalallahu bil anfusi malaikatun yu'addibunaha aw kanat in kanat syakiyatun kafira. At si Allah nagpapadala para sa mga kaluluwa ng mga hindi mananampalataya at makasalanan. Kumbaga, nagpapadala siya o kaya inuutusan niya yung mga anghel na parusahan ang mga ito. Pinapadala niya mga anghel na magparusa sa mga ito. Wa yun imuha in kanat saliha
takiya. Pero mabuti naman yung tao na yon, o mabuti yung kaluluwa, inutusan sila ni Allah na magdulot dito ng ginhawa at ng mga biyaya. Wakad bayyana lana ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam kayfa yakbidu malakal maut al-arwah wa ma yaf'alu biha ba'da dhalik. At ipinabatid na sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang paraan kung paanong kukunin ng malakal maut ang kaluluwa ng mamamatay na. At ano ang mangyayari sa kanya matapos ang kanyang kamatayan. Diba mahaba yung hadith tungkol dito sa bagay na ito. Napaka haba. So ito yung panimula na sa pagpapaliwanag dito. Alhamdulillah kung paanong nangyayari yung pagkuha sa kaluluwa at iba pang mga limitadong mga kaalaman natin tungkol sa kaluluwa. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.